So mga kapatid, welcome sa ating morning revival preview. At maulan pa rin yung panahon natin. Hopefully, malinaw naman yung sound natin. At ang schedule natin ngayon ay week 2, day 3. So magbabasa na ako. 2 Corinthians 3:18. But we all with unveiled face, beholding and reflecting like a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, even as from the Lord Spirit. So ano bang binabanggit dito? Transformation. Transformation. So malinaw sinasabi dito, transformed into the same image from glory to glory. So ang direksyon ng ating transformation ay tungo sa parehong larawan. So kaninong larawan ito? Ito ay larawan ng unang anak ng Diyos. Siya ang panganay na anak ng Diyos. So, pagkatapos siya makumpleto, ang ating transformation ay sinasagawa upang maiwangis tayo sa larawan ng panganay na anak ng Diyos. At ito ay tungo sa kaluwalhatian at tungo sa kaluwalhatian. Nang ibig sabihin, ang pagtatransforma tungo sa larawan ng panganay na anak ng Diyos ay isang kaluwalhatian. At parang sinasabi sa atin, glory to glory, ibig sabihin, layer by layer yung glory. At malinaw dito na sinasabi sa atin, ito ay sinasagawa ng Lord Spirit. Lord Spirit. Ibig sabihin, ang Panginoon ngayon ay ang Espiritu. Siya ang Lord Spirit. Kaya siya ang nagsasagawa ng transformation. Hindi natin kayang i-transform yung sarili natin. Ang gumagawa nito ay ang Lord Spirit. Romans 8:23. And not only so, but we ourselves also, who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan in ourselves, eagerly awaiting sonship, the redemption of our body. Ito naman pinakikita ang direksyon natin ay ang pagkaanak. At siyempre, yan ang pagtatalaga. Pag binasa mo sa Ephesians chapter 1, tayo ay itinalaga. No? At hinanda, pinili upang maging mga anak ng Diyos. Tungo sa pagkaanak. At ang kakumpletuhan ng pagkaanak ay ang redemption of our body. So yan, ang ibig sabihin ng huling bahagi ng ating katauhan na natutubusin ay ang ating katawan, physical body natin. Yan ay tutubusin ang katubusan ng ating katawan. Ito ay ang kumpletong pagbabago ng ating katawan, ay ang kakumpletuhan ng ating pagkaanak. So ngayon, anak ba tayo ng Diyos? Oo naman. Pero hindi pa kumpleto kasi yung katawan natin, hindi pa ganap na na-transfigured. Hindi pa yan. So itong katawan natin, ano pa to? Hindi pa yan ang talagang anak ng Diyos. At ito ay sasailalim pa ng pagsasagawa. Yan ay ang transfiguration of our body. So magbabasa na ako. The God-man have the divine right to participate in God's being. Paul's word in 2 Corinthians 3:18 indicates that the work of transformation is done not by something of the Lord's Spirit, but by the Lord's Spirit Himself. Hence, we are being transformed with God's very being. So may konting implication na ang transformation ay sinasagawa sa pamamagitan ng kung ano ang Diyos mismo. Kung ano ang Diyos. Ibig sabihin, bagamat ito ay sinasagawa ng Espiritu, so yung Espiritu, siya yung nagtatrabaho para sa ating transformation. Pero ang kabuuan ng ating transformation, mga kapatid,
no, ay sinasagawa ng kung ano ang Diyos mismo. Ibig sabihin, involve ang buong Diyos sa ating transformation. No, hindi lang ang pagsasagawa ng Espiritu. No, sapagkat binabanggit sa atin dito, isa sa karapatan natin bilang mga Diyos tao ay ang pakikibahagi sa kung ano ang Diyos mismo. Yan, kung ano ang Diyos mismo. Ibig sabihin, sa kabuuan kung ano ang Diyos. Yan ang nagiging bahagi natin ngayon. Subalit, ang operation ay isinasagawa ng Espiritu. So, paano ka nakikibahagi sa kung ano ang Diyos mismo? Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu. So, yung Espiritu ang nagsasagawa ng operation. Pero ang nagiging bahagi natin ay kung ano ang Diyos mismo. So, yan yung transformation. In Ephesians 3:8, the unsearchable riches of Christ are the riches of Christ being, the riches of what Christ is. For the unsearchable riches of Christ to be dispensed into us means that we participate not only in God's life, nature, and mind, but also in His being. So muli pinaalala sa atin, ang ating pakikibahagi, mga kapatid, ay kung ano ang Diyos mismo. No, hindi lang ito dahil siya ang ating buhay, siya ang ating kalikasan, at siya ang ating kaisipan. Hindi lang yan. Yan ay bahagi lang, mahahalagang bahagi ng kung ano ang Diyos. Pero ang ating pakikibahagi ay ang buong Diyos, kung ano ang Diyos mismo. At kung ano ang Diyos mismo ay naisakatawan kay Kristo. Naisakatawan kay Kristo. Kaya sa Ephesians 3:8, binabanggit yung hindi masayod na kayamanan ni Kristo. At ito ay tumutukoy kung ano si Kristo mismo sa kanyang kabuuan. No, hindi lang tayo nakikibahagi sa mga ilang bagay tungkol kay Kristo. Halimbawa, siya ang ating buhay, siya ang ating kalikasan, siya ang ating kaisipan. No, hindi lang yan. Kasama ang lahat ng mga bagay na naabot ni Kristo. Ang kanyang mga dinaanan, ang kanyang proseso, lahat ng ito ay naging hindi masayod na kayamanan ni Kristo. No, halimbawa, sinasabi sa atin, ang kanyang humanity, naging isang elemento. At pag sinabi mong ito ay elemento, ito ay kayamanan ni Kristo. Ang kanyang pamumuhay bilang tao, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay na muli, ang kanyang pag-akyat sa sangkalangitan. Lahat ito ay mga elemento ngayon na nakapaloob sa hindi masayod na kayamanan ni Kristo. So yun yung mga proseso. Yung kanyang narating, ang level, okay, ng rank na naabot niya, naging pinakamataas siya. Naluwalhati siya. Nabigyan siya ng posisyon. No, lahat ng ito, mga kapatid, kasama sa kung ano si Kristo. At ito ay sumasakop sa hindi malirip na kayamanan ni Kristo. Ang kanyang posisyon bilang tagapagmana ng lahat ng bagay. No, bilang Panginoon ng Panginoon. Hari ng mga hari. Hindi mo kaya ubusin ang kayamanan ni Kristo. Kaya may kanta, oh the riches, ang yaman. At lahat ng kayamanan na ito, mga kapatid, ay kasama sa ating pakikibahagi. Kaya hindi tayo mahirap. Amen. Amen. Okay. So today's reading na ako, as God-man, we also have the divine right to participate in God's image. This is the image of the resurrected and glorified Christ. In God's creation, man was made in God's image in an outward way, but the image into which we are being transformed is something inward. To be transformed into the same image is to be conformed to the resurrected and glorified Christ
as the firstborn Son of God, to be made the same as He is. So sinasabi sa atin na ngayon bilang mga Diyos tao, nagkaroon tayo ng karapatan na makibahagi. So yung una, sinasabi natin, nakikibahagi tayo sa dibinong kalikasan ng Diyos. So yan ay particular. At ngayon, sinasabi naman, tayo ay nakikibahagi sa larawan ng Diyos. Yung larawan ng Diyos ay isang object na kung saan nakikibahagi tayo. Kasi ang direksyon ng ating confirmation ay ang larawan ng Diyos. Kung hindi ka nakikibahagi sa larawan ng Diyos, hindi mo mararating ang larawan ng Diyos o maging ang larawan ng Diyos. Kaya nakikibahagi tayo dyan. At itong larawan ng Diyos na pinag-uusapan natin, mga kapatid, ay tumutukoy sa nabuhay at naluwalhating Kristo. Nabuhay at naluwalhating Kristo bilang unang anak ng Diyos. So nakuha nyo? So ulitin ko. So sabi dito tayo ay nakikibahagi sa larawan ng Diyos. Okay? So ang larawan ng Diyos ay ang ating object pagdating sa confirmation. Tayo ay naiwawangis sa larawan ng Diyos. No? Kasi ang goal ng Diyos ay tayo ay maging kahayagan niya. Siyempre, kung kahayagan niya, dapat may larawan ka ng Diyos. Paano mo siya mahahayag kung hindi ka mukhang Diyos? Tapos sabi sa atin, etong larawan ng Diyos, mga kapatid, ay tumutukoy kay Kristo na nabuhay na muli at nailuwalhati at siya ngayon ang panganay na anak ng Diyos. Kaya yun yung direksyon ng ating pagwawangis. Hanggang maging kamukha mo, katulad mo, no, ang unang anak ng Diyos na si Kristo, na siyang nabuhay na muli at naluwalhati. So bakit pa tayo kailangang makibahagi dito? Hindi ba nilikha na tayo ayon sa larawan at wangis ng Diyos? Meron na tayo niyan eh. Sa creation, meron na tayong larawan at wangis ng Diyos. Sabi sa Genesis, ang lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at wangis at nilalang tayo ng Diyos. Pero bakit kailangang maiwangis pa tayo sa larawan ng Diyos kung meron na tayong larawan ng Diyos? Naisip niyo ba yun? Oo, naisip ko nga yun eh. Bakit ba? Kasi yung ating pagiging nalikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos ay sa labas lang. Anyo lang yan. Yan ay isang sisidlan lang na ayon sa wangis at larawan ng Diyos. So dito, ang maiwangis ayon sa larawan ng Diyos ay isang panloob na pagwawangis. Panloob siya. Eh, may anyo ka nga sa labas. O sige, palagay mo na. Mukha kang Diyos panlabas. Korte. Pero wala ka naman laman ng Diyos bilang larawan ng Diyos. So, ibig sabihin yan, hungkag ka. Ikaw ay isang sisidlang ayon sa larawan at wangis ng Diyos na hungkag ng Diyos. ako na yung gumawa ng definition yan. So, hindi pwedeng ganon. Di ba? Katulad ng guantes, nilikha siya ayon sa larawan ng kamay, wangis ng kamay, 5 daliri. Pero ano ba silbi ng guantes kung yung kamay hindi naman nakapasok sa loob? O, di ba? So yung guantes, may silbi siya pag yung kamay ay pumasok na sa loob. So ganoon din tayo. O, tayo ay magiging kumpleto at maisa sa larawan natin ng Diyos, maihayag natin ng Diyos kung tayo ay naiwangis na ayon sa larawan ng Diyos sa panloob na bahagi. At ito ay tumutukoy kay Kristo na nabuhay na muli at naluwalhati. So siya yung gagawa upang araw-araw iwinawangis tayo. So yung proseso ng pagwawangis ay gawain ni Kristo na Espiritu ngayon. At yung wangis ng Diyos, nandyan ngayon sa Espiritu bilang elemento, no, na isinasagawa sa atin ngayon. Amen. So we Christians
who are God-men, all have the Lord's Spirit within us. And the Lord's Spirit is the process of carrying out a metabolic change in our being, transforming us into the image of Christ. To be metabolically transformed into the image of the resurrected and glorified Christ is to participate in God's image. Amen. So, paano mangyayari na tayo ay maiwawangis sa larawan ng unang anak ng Diyos? Ito ay magagawa sa pamamagitan ng ating participating. Pakikibahagi. Yan. Makibahagi ka sa unang anak ng Diyos. Siya ang iyong maging bahagi. Maging portion mo siya araw-araw. Ano ang sinabi ko? Ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng salamuha. Salamuha. Oo. Araw-araw. Salamuha. Ang Diyos na tapat, tinawag ka upang makipagsalamuha sa kanyang anak. Kaya pumunta ka. Makipagsalamuha ka at ang pakikipagsalamuha natin ay ang ating pakikibahagi. No, pakikibahagi sa unang anak ng Diyos na walang iba kundi ang naisilang at naluwalhating Kristo. So yan yung buhay natin, mga kapatid. So pagtatanungin niyo ako, paano ba sinasagawa, brother, yung Christian life? Simple. Araw-araw mag-fellowship ka sa Panginoon. Huwag kang humihinto. Huwag kang nagbabakasyon. Araw-araw. Lalo sa umaga, pagkagising, oh, Panginoong Jesus. Oh, Panginoong Jesus. Kontakin mo na siya. Di ba? Magkaroon ka ng intimate fellowship sa Panginoon. Isang magiliw, okay, at matalik na pakikipagsalamuha sa Kanya. Kailangan matutuhan mo ito. At araw-araw dumudulog sa salita ng Panginoon. Nag-MR, tinatamasa ang ating MR. So ang lahat ng ating mga pag-contact sa Panginoon, mga kapatid, ay binubuo ng ating salamuha sa Panginoon. Dapat hindi humihinto. Hindi ito pag-gather ng karunungan. No, ang iba ang iniisip, punta sa Biblia, punta sa mga salita para matuto, maraming alam. Maraming ang alam, pero wala namang buhay. Para mga Pariseo, dami alam, pero wala namang buhay ni Kristo. Walang naidadagdag na kayamanan ni Kristo. So hindi pwede yung ganun. Yan ay labas sa ekonomiya ng Diyos. Kapag walang paglalalin, walang pagtitigmak, walang pagdaloy ng Espiritu, at sa parte natin, walang pamamahagi. No, dapat ang buhay natin, araw-araw, meron na dadagdag, na ilalalin, na dadala tungo sa loob natin. Amen. Eventually, we will be brought into God's glory to participate in His glory. So Hebrews 2:10 says that God is leading many sons into glory. Paul refers to this in Romans 8:30. Those whom He predestinated, this He also called. And those whom He called, this He also justified. And those whom He justified, this He also glorified. Amen. So, ang last stage na ating kaligtasan o kakumpletuhan bilang anak ng Diyos ay ang glorification. So, ang glorification ay ang isang proseso na dadaanan natin kung saan ang ating katawan ay mababago, maluluwalhati. So, ang ating kaligtasan, mga kapatid, sa ngayon ay ginagawa sa pamamagitan ng organikong kaligtasan. So, natapos na yung judicial, na save na tayo judicially. Inaring matuwid na tayo. Nabigyan na tayo ng buhay. Di ba? Pero kailangan ito ay mag-go on. Mag-go on. Kaya sabi, yung simula ay predestination, isang pagtatalaga na isinagawa ng Diyos
bago pa naisagawa ang sanlibutan ng sinukob. Bago pa tinatagyan, tayo ay mga pinili. Okay? At tinawag. Okay? At inaring matuwid at kahuli-hulihan, luluwalhatiin. Kaya ang pagluluwalhati ay nasa huling stage ng ating salvation organically. Pero ngayon, itong pagtitigmak ng Espiritu ay dumadaloy mula sa ating pantaong Espiritu tungo sa ating kaluluwa. Ginagawa niyang buhay at maging ang ating physical na katawan, meron din pagdaloy sa panahon na ito. Meron yan. Maniwala kayo. Umaabot din yan sa ating katawan. Kaya nga minsan ang mga physical na katawan ng mga Kristiyano, kung ito ay naaalagaan spiritually, hindi lang physically, maring tama yung diet mo, exercise, kailangan din natin yan. Yung mga physical na yan. Pero aside from that, dapat meron kang exercise unto godliness. Kaya sa Biblia, dalawa lang ang exercise Physical at godliness. Yan lang dalawang yan. Wala nang iba. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, physical exercise is profitable, but a little. Konti lang siya. Konti lang ang pakinabang niya. So ako rin, merong physical exercise. Kung hindi, matatamlay ako sa umaga. Little walk, konti lang naman dahil may edad na ako na exercise. Pero ano lang yan, maliit lang ang pakinabang dyan. Pero sabi niya, exercise unto godliness. Nang ibig sabihin, gamitin mo yung espiritu mo para kaugnayin mong Panginoon. Exercise. Ang ibig sabihin ng exercise, gamitin mo yung espiritu mo, yung mingled spirit mo. At ginamit ang salitang exercise, ibig sabihin, mas ginagamit mo yung espiritu mo, mas napapalakas siya para kaugnayin mo ang Panginoon. Yan. So, dyan nagaganap yung participation. Amen. So, sa pamamagitan yan, nagkakaroon tayo ng transformation hanggang maabot natin ang kumpletong pagkaanak. Spirit, soul, and body. Amen. Glorification is the step in God's complete salvation in which God will completely saturate our body with the glory of His life and nature. In this way, He will transfigure our body, conforming it to the resurrected, glorious body of His Son. So, naalala nyo? Nung ang Panginoon ay nabuhay na muli, iba na yung kanyang physical na katawan. Hindi na siya katulad ng dati. Glorified body na yun. Glorified body. At tayo naman, okay, bagamat naisilang tayong muli sa ating espiritu, na-regenerate tayo, natanggap natin yung buhay at kalikasan ng Diyos sa ating espiritu. Subalit, hindi pa tayo ganap na na-transforma. Maging ang ating soul, kaluluwa na binubuo ng ating kaisipan, damdamin at pagpapasya, kailangan pang matransforma yan. At ang ating namang katawan, kailangan matransfigured. So yung soul, yung transformation are more on the soul. Sa transformation, kailangan ng pakikibahagi sa dibinong kalikasan ng Diyos, sa kanyang larawan. Nakikibahagi tayo dyan. At ito ay nagsasagawa ng metabolikong pagbabago. Kasi pag sinabi natin metaboliko, ang metabolikong pagbabago ay hindi katulad na self-improvement. Ang self-improvement, pinapagaling mo lang yung sarili mo, pinipigil mo yung bisyo mo, pinipigil mo makagawa ka ng masama, pigil, at nagsisikap kang gumawa ng mabuti, kumalma, magpakabait, baguhin yung iyong buhay sa sarili mong lakas. Pag ganyan ginagawa mo, magiging continuation ka ni Job. So, yun yung ginagawa ng iba. Pero ang transformation ay metabolic change. Ang ibig sabihin ng metaboliko,
merong nadadagdag, that is charging. At merong nadi-discharge, that is discharging. So yan yung umiikot sa proseso ng metaboliko. At yan ay ginagawa ng espiritu. No? At sa atin naman pagsasagawa, ito ay ang ating participation. No? Pakikibahagi sa kung ano ang Diyos mismo tungo sa atin. At kusang-kusa, gumagawa yan ng isang pagbabago sa loob natin. Ang bago at kabaguhan ay ang Diyos mismo na naidadagdag sa atin at ang mga lumang bagay sa ating buhay na i-discharge. Nadi-discharge yan. At yan ay gagawa ng isang tunay na pagbabago. Hindi mo kailangan mag-exert ng effort. Makikita mo pagkaraan ng ilang panahon, ay, iba na ako, iba na ang gusto ko, iba na ang aking pag-iisip, ang aking damdamin, nag-iba na lahat. Ginawa mo ba yan? Hindi. Yan ay naibunga ng transformation. Kaya huwag ka magtaka bakit ka nagbago. Amen. At maging ang mga tao, sense nila ang isang tunay na pagbabago. Amen. Amen. Another aspect of God's man's divine right to participate in God's divinity is the right to participate in God's sonship. We can have God's life, God's nature, God's mind, God's being, God's image, and God's glory because we are God's sons. Amen. So, another participation na binanggit dito. So, dito kasi may mga specific na binabanggit tungkol sa participation. So, nung nakaraan, participation in the divine nature. Tapos dito binanggit yung participation in the image of God. Nakikibahagi ka sa dibinong kalikasan ng Diyos, nakikibahagi ka sa larawan ng Diyos. At dito naman ngayon, sinasabi sa atin, ang pakikibahagi, okay, sa pagkaanak. Pagkaanak. Kasi ang totoo, ang summary ng kung ano tayo, mga kapatid. So, bagamat marami tayong binabanggit. Ang summary ng kung ano tayo dapat ay ang pagkaanak. Kaya sabi sa Ephesians chapter 1, tayo ay itinalaga upang maging mga anak ng Diyos. So, yun talaga tayo. So, ano ba tayo dapat? Anak ng Diyos. Oo. Anak ng Diyos. At yan ang ating direksyon. Kaya lang, ang pagiging anak natin ng Diyos, mga kapatid, ay isang proseso din para makumpleto. Kasi tayong tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Spirito, kaluluwa at katawan. At ang kumpletong pagkaanak ay ang pagiging anak ng Diyos sa tatlong bahagi. Spirito, kaluluwa at katawan. At ang unang bahagi na natamo ng Diyos para maging anak ay ang ating espiritu. Isinilang siyang muli. Kaya tayo ay naging mga anak ng Diyos sa ating espiritu. Pero ang ating kaluluwa na binubuo ng kaisipan, damdamin at pagpapasya, kailangan pa matransforma. Matigmakan ang buhay na nasa espiritu natin, kailangan pa siyang lumaganap. Diba? Hanggang sa maabot ang ating kaisipan. Kaya dadating ang panahon ang kaisipan mo, maging kaisipan na ni Kristo. Ang iyong damdamin, ang mga desisyon mo, pagpapasya mo, maging mga pagpapasya at damdamin na ni Kristo. At yung huling bahaging binabanggit natin ay ang transfiguration ng ating katawan. So, yung soul ginagamit natin ay transformation. Pagdating sa ating physical na katawan, transfiguration. Yan. At yan ay mabilis na mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi niya, at the twinkling of the eye, babaguhin niya ang ating katawan. At itong katawan na ito na nasisira, namamatay, nabubulok, mahina, nagkakasakit, tumatanda, boom, baguhin niya yan. Yan ay magiging isang maluwalhating katawan. At sa panahon na yan, kumpleto na ang iyong sonship. Amen. Amen. As God-man,
we will participate also in God's manifestation o another participation. Yun ay ang pagpapakita ng Diyos. When Christ our life is manifested, we will be manifested with Him in glory. Today God is hiding, but one day He will be manifested to the whole universe. Romans 8:19 indicates that when God is manifested, revealed, we, the sons of God, will participate in that revelation, in that manifestation. God will be manifested with His sons, who will be the same as He in life, in nature, in mind, in being, in image, and in glory. So ano naman yung binabanggit dito? Ang pakikibahagi sa pagpapakita ng Diyos. Isang araw ang Diyos ay magpapakita sa persona ni Kristo. Ang pagpapakita ni Kristo ay ang pagpapakita ng Diyos. Pero sa panahon na ito, ang Diyos ay nakatago. Pag sinabi natin nakatago, hindi siya nakikita. Hindi siya nakikita. Binabanggit natin yung panahon ng pagpapakita ng kaharian. At sa panahon ng pagpapakita ng kaharian, ito rin yung pagpapakita ng Diyos. No. At siya ay magpapakita, hindi ito tumutukoy sa pagdating ni Kristo, nakikita siya bilang Diyos. Tama din yan, magpapakita siya ng ganyan. Pero dito ang sinasabi, ang pagpapakita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Naintindihan nyo? Siya ay magpapakita sa pamamagitan natin. Tayo ang gagamitin niya upang magpakita siya. At ito ay ang panahon ng kanyang pagpapakita, kung saan mula sa loob natin, ang buhay kalikasan na natanggap natin, pagdating ng kumpletong kaligtasan ng pagkaanak, makikita na siya sa atin. Ang pagpapakita ng Diyos ay ang pagpapakita natin kasama ng Diyos ng kung ano tayo bilang mga anak ng Diyos. Iba na yan. Mataas na antas yan ng kaluwalhatian. Na kung saan tayo ay magiging kamukha ng Diyos, sabi rito. In that manifestation, sa pagpapakita na yon, we will be manifested to be His sons. Tayo ay makikita bilang mga anak. We will be the same as He is. Magiging katulad tayo ng kung ano siya sa buhay, sa kalikasan, sa kaisipan, sa kung ano siya, sa kanyang anyo, sa kanyang kaluwalhatian. Dadating ang araw na yan. Makikita ka ng tao. At pag nakita ka niya, makikita niya yung Diyos sa iyo. No? Kung ano ang Diyos, yan ang makikita sa iyo. Lahat tayo ganyan. At yan ay ang pakikibahagi natin sa kanyang pagpapakita. Pero ito ay bunga ng matagal na panahon ng pagtitigma. Aabot yan sa ganon. Amen. So yung mga teaching natin, mga kapatid, high peak truth lahat ito. Amen. So the God-man's divine right to participate in God's divinity includes the right to bear God's likeness. So meron tayong karapatan na maging kamukha ng Diyos. Likeness. Kamukha ng Diyos. 1 John 3:2 says, Beloved, o pakinggan nyo yung sinabi ni John. Sabi niya, Beloved, now we are the children of God. Ngayon, mga anak tayo ng Diyos. Sabi niya gano'n. And it has not yet been manifested what we will be. Pero hindi pa nakikita kung anong magiging, ano ba tayo. Sabi niya, mga anak tayo ng Diyos ngayon. Kaya lang, hindi pa naipapakita kung ano tayo bilang mga anak ng Diyos. Hindi pa tayo nakikita bilang anak ng Diyos ngayon. Oo, sabi niya gano'n. O ito. And it has not yet been manifested what we will be. Hindi pa. We know that if He is manifested, we will be like Him. Kung siya ay nagpakita, tayo ay katulad niya. Ang linaw. Antayin nyo.
ang kanyang pagpapakita dito ay ang pagpapakita niya sa pamamagitan natin. Magpapakita siya. At yung pagpapakita niya yan ay ikaw mismo. Sa panahon na nakumpleto na ang ating pagkaanak. Okay, sabi niya, we will be like Him because we will see Him even as He is. Makikita natin siya ng katulad natin. Para kang tumingin sa salamin. Pagtingin mo, ang nakikita mo ang Panginoon. Pag tumingin naman ng Panginoon sa iyo, ang nakikita niya ay yung sarili niya. Para siya nakatingin sa salamin. At anong sasabihin mo? Ano ang sasabihin ng Panginoon? Sasabihin sa'yo ng Panginoon, magkamukha tayo. Ano sasabihin mo? Oo, Panginoon, magkamukha tayo. Kailan mangyayari yan? Sa kanyang pagpapakita. Oo. Kaya sabi sa Colossians 3, when Christ is manifested, okay, when Christ our life is manifested, we will be manifested with Him in glory. Amen. We will not only participate in God's life and nature, but we will also bear God's likeness. To bear God's likeness, we will be a great blessing. Okay. We will be a great blessing and enjoyment. Amen. Kaya, high peak truth mga kapatid. Pinapakita sa atin ang ating direksyon na ang Diyos ay naging tao upang tayo ay gawing Diyos sa buhay at sa kalikasan. At ang kakumpletohan ng ating pagiging Diyos sa buhay at sa kalikasan ay ang kakumpletohan ng ating pagiging anak ng Diyos. Amen. Amen.